Kabanata 2. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y mangagkaisa ng pag-iisip, mangagtaglay ng isa ring pag-ibig na mangagkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip, na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, at palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig, sapagat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Oo, kahit ako'y maging hain sa paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y nakikipagkatuwa at nakikigalak sa inyong lahat, at sa ganyan din paraan, kayo'y nakikipagkatuwa naman at nakikigalak sa akin. Datapwat, inaasahan ko sa Panginoong Hesus na suguing madali sa inyo si Timoteo, upang ako naman ay mapanatag, pagkaalam ko ng inyong kalagayan. Sapagat walang taong katulad ko ang pag-iisip na magmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan, sapagat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Ngunit nalalaman ninyo ang pagkasubok sa Kanya na gaya ng paglilingkod ng anak sa ama, ay gayon naglilingkod siyang kasama ko sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. Siya nga ang aking inaasahang suguin madali, pagkakita ko kung ano ang mangyayari sa akin. Datapwat, umaasa ako sa Panginoon, na diya'y makararating din naman akong madali. Ngunit inakala kong kailangang suguin sa inyo si Epaprodito, na aking kapatid at kamanggagawa, at kapwa-kawal at inyong sugo at katiwala sa aking kailangan. Yamang siya'y nananabig sa inyong lahat, at totoong siya'y namanglaw, sapagat inyong nabalitaan na siya'y may sakit. Katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan. Ngunit kinahabagan siya ng Diyos, at hindi lamang siya kundi pati ako, upang ako'y huwag magkaroon ng sapin-saping kalumbayan.
Siya nga'y sinugo kong may malaking pagpipilit upang pagkakitang muli ninyo sa Kanya, kayo'y mga galak at ako'y mabawasan ng kalumbayan. Tanggapin nga ninyo siya sa Panginoon ng buong galak at ang gayon ay papurihan ninyo, sapagat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nalapit siya sa kamatayan, na isinasapanganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin.